Nagising ka na ba sa kalagitnaan ng gabi na ang bilis ng tibok ng iyong puso sa pag-iisip na kinakalkula ang mga bayarin sa susunod na linggo? Naramdaman mo na ba ang paglubog ng iyong sikmura kapag binuksan mo ang iyong pitaka at napagtantong hindi ka magkakaroon ng sapat na pera para makamit ito sa buong buwan? Marahil ay binigkas mo na ang awit 20 trick ng daan-daang beses. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ngunit nahihirapan pa ring bayaran ang mga bayarin sa katapusan ng buwan. At ito ay maaring lumilikha ng kalituhan sa iyong puso. Kung ang Diyos ang aking pastol at hindi ako magkukulang, bakit ako nakararanas pa rin ng gayong paghihirap sa pananalapi? May malalim na pag-unawa sa salmo na ito na maaaring baguhin ang iyong sitwasyon sa pananalapi kapag inilapat mo ang mga prinsipyo nito nang may pananampalataya at pare-pareho. Kapag tunay mong nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng Diyos bilang iyong pastol, lahat ay nagbabago. Ang iyong puso, ang iyong diskarte sa pananalapi at ang iyong mga kalagayan, din ang katotohanan ay milyon-milyong Kristiyano ang binibigkas ang awit na ito nang hindi tunay na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Lalo na pagdating sa mga praktikal na pangangailangan tulad ng pera, trabaho at pang-araw-araw na probisyon. Ngayon ay matutuklasan mo kung paanong ang awit na ito ay makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa iyong buhay pinansyal, hindi sa pamamagitan ng mga magic formula, ngunit sa pamamagitan ng pag-unawa sa Biblia sa karakter ng Diyos bilang ating tapat na tagapagbigay. Manatili hanggang sa huli, dahil ang iyong matututunan ay maaaring pagbabago lamang ng pananaw na kailangan mo upang makahanap ng pahinga at karunungan sa gitna ng iyong mga hamon sa pananalapi. Nang isulat ni David, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Hindi siya gumagawa ng pahayag batay sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Inihayag niya ang isang pangunahing katotohanan tungkol sa kung sino ang Diyos at kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang mga anak. Ang salitang pastol sa orihinal na Hebreo ay ra'ah, na nangangahulugang isa na nagpapakain, gumagabay, nagpoprotekta at nangangalaga sa kawan. Kailangan mong maunawaan na ang isang pastol noong panahon ni David ay may ganap na pananagutan para sa kapakanan ng mga tupa. Ito ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang panghabambuhay na pangako. Ang pastol ay natulog kasama ang mga tupa. Pinrotektahan sila mula sa mga mandaragit. Kilala ang bawat isa sa pangalan at kinuha ang personal na pananagutan para sa kanilang mga pangangailangan. Nang tawagin ni David ang Diyos na pastol, sinasabi niya na kinuha ng Diyos ang personal na pananagutan para sa kanilang lubos na kapakanan. Ito ay ganap na nagbabago sa ating pananaw sa kahirapan, sa pananalapi. Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo haharap sa mga hamon. Ngunit nangangahulugan ito na hindi natin sila haharapin ng mag-isa. Kapag tunay mong naiintindihan na mayroon kang pastol na personal na nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, kabilang ang iyong mga pangangailangan sa pananalapi, nagdudulot ito ng kapayapaang lampas sa mga pangyayari. Ang pariralang hindi ako magkukulang ay hindi isang pagtanggi sa kasalukuyang katotohanan, ngunit isang pagpapahayag ng pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Napaharap si David sa maraming paghihirap, pati na sa pananalapi, ngunit natutuhan niya na palaging ibinibigay ng Diyos ang kailangan niya sa tamang panahon. Hindi ito nangangahulugan na palagi nating nasa atin ang lahat ng gusto natin, ngunit maaari tayong magtiwala na alam ng Diyos ang ating mga tunay na pangangailangan. Maraming Kristiyano ang namumuhay nang may ulila na kaisipan kung saan ang totoo ay mga anak sila ng isang mapagmahal na ama. Ang mga ulila ay nabubuhay sa takot na hindi magkaroon ng sapat, ngunit ang mga bata ay namamalagi sa kaalaman na ang kanilang ama ay nagmamalasakit sa kanila. Kapag tunay mong nauunawaan na ang Diyos ang iyong personal na pastol, ang iyong kaugnayan sa pera ay nagbabago mula sa pagkabalisa tungo sa pagtitiwala. Kung nagsisimula kang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng Diyos bilang iyong personal na pastol, isulat sa mga komento.
Nagtitiwala ako sa pangangalaga ng aking pastol. Sama-sama nating ipahayag ang ating pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Ngunit mayroong isang bagay na mas nakapagpapabago sa pagpapatuloy ng awit na ito na maaaring baguhin ang iyong panloob na kapayapaan tungkol sa pananalapi. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Ito ay hindi lamang isang magandang malatula na larawan. Ito ay isang paglalarawan ng kung paano ka gustong mabuhay ng Diyos kahit na may kaugnayan sa iyong pananalapi. Ang mga luntiang pastulan ay kumakatawan sa sapat at ang tahimik na tubig ay kumakatawan sa kapayapaan sa gitna ng probisyon. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon ka ng pera na may pagkabalisa, palaging stress o takot sa hinaharap. Gusto niyang maranasan mo ang paglalaan ng may kapayapaan ng isip. Maraming tao ang naghahangad ng kayamanan sa pamamagitan ng mga paraan na labis na nakakagambala sa kanilang panloob na kapayapaan. Nagtatrabaho ng desperadong, gumagawa ng mga mapag-aalinlangan ng pagpili o nabubuhay sa patuloy na pag-aalala tungkol sa bukas. Ngunit iba ang paraan ng Diyos. Aakayin kanya sa matahimik na tubig ng probisyon kung saan makakapagpahinga ka na alam mong siya ang nag-aalaga sa lahat. Kapag nasa tubig ka ng emosyonal, mas malinaw mong maririnig ang tinig ng banal na espiritu na gumagabay sa iyong mga praktikal na desisyon sa pananalapi. Ang mga luntiang pastulan ay sumisimbolo na ang Diyos ay naghanda ng isang lugar ng sapat para sa iyo. Hindi kinakailangang labis na luho, ngunit lahat ng bagay na talagang kailangan mo upang mamuhay ng may dignidad at maging mapagbigay sa iba. Ang problema ay maraming mga Kristiyano ang nagkaroon ng kakapusan sa pag-iisip dahil sa mga masasakit na karanasan o hindi tamang mga turo tungkol sa Diyos na gustong tayo ay mahirap. Ang salitang malumanay ay nagpapakita ng isang bagay na maganda tungkol sa katangian ng Diyos. Hindi niya pinipilit ang mga solusyon sa iyong buhay pinansyal, ngunit malumanay na ginagabayan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kadalasan, sinusubukan ka ng Diyos na gabayan ka patungo sa matalinong trabaho o mga pagkakataon sa negosyo, ngunit labis kang nababahala sa mga pag-aalala na hindi mo marinig ang Kanyang mahinahon at banayad na tinig. Ang mga tubig ay isa ring lugar ng kalinawan ng pag-iisip kung saan maaari kang gumawa ng mga desisyon sa pananalapi batay sa karunungan sa halip na desperasyon. Kapag payapa ang iyong puso, mas mapipili mo kung saan magtatrabaho, paano mamuhunan, kailan mag-iipon at kung paano maging bukas palad. At mayroong isang bagay tungkol sa pagpapanumbalik ng kaluluwa na binanggit sa susunod na talata na maaaring baguhin ang iyong relasyon sa pera magpakailanman. Ipanumbalik mo ang aking kaluluwa. Patnubayan mo ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa iyong pangalan. Kasama sa pagpapanumbalik ng kaluluwa, ang pagpapagaling sa mga nakaraang sugat sa pananalapi, paglilimita sa mga paniniwala tungkol sa pera at mga pattern ng pag-iisip na pumipigil sa iyong umunlad sa isang malusog na paraan. Marami sa atin ang nagdadala ng mga sugat sa pananalapi. Maaaring nag-away ang iyong mga magulang tungkol sa pera, marahil ay nagdusa ka ng hirap bilang isang bata, marahil ikaw ay dinaya sa negosyo. Lumilikha ang mga sugat na ito ng limitadong paniniwala na sumasabotahe sa ating kakayahang umunlad sa balanseng paraan. Ngunit pinangangalagaan ng pastol ang higit pa sa ating pisikal na mga pangangailangan. Pinapanumbalik niya ang ating mga sugatang kaluluwa. Ang mga landas ng katuwiran ay ang mga tamang paraan ng paghawak ng pera ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Kabilang dito ang katapatan sa negosyo, pagkabukas palad sa mga nangangailangan, katapatan sa ikapu, karunungan sa pamumuhunan, at balanse sa pagitan ng pag-iipon at pagtitiwala sa Diyos. Kapag ikaw ay ginagabayan ng mga landas na ito, ang iyong kaunlaran ay napapanatiling at pinagpapala. Hindi lang gusto ng Diyos na magkaroon ka ng pera. Nais niyang magkaroon ka ng karakter na pangasiwaan ang ibinibigay niya sa iyo ng maayos. Kaya naman ginagabayan ka muna niya sa mga landas ng katuwiran na nagpapaunlad ng integridad at karunungan sa iyo bago ipagkatiwala ang mas malaking mapagkukunan sa iyong mga kamay.
Ang pariralang para sa kanyang pangalan ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo hindi lamang dahil karapat-dapat ka, ngunit dahil ito ay nagpapakita kung sino siya. Kapag ibinalik niya ang iyong buhay pinansyal at pinaunlad ka ng may integridad, niluluwalhati nito ang kanyang pangalan at ipinapakita sa mundo kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang mga anak. At ang susunod na talata ay nagpapakita kung paano magtiwala sa Diyos kahit na sa pinakamahirap na panahon sa pananalapi. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa pagdaan sa mga panahong tila nawala ang lahat, kabilang ang mga panahon ng matinding krisis sa pananalapi. Lahat tayo ay nahaharap o haharap sa lambak ng anino ng kamatayan sa pananalapi, kung saan ang lahat ay tila walang pag-asa. Ngunit mayroong isang paghahayag na nagbabago sa buhay dito. Hindi sinabi ni David, "Kung ako ay lumakad sa lambak," sabi niya, "kahit na ginawa ko." Nangangahulugan ito na ang pagdanas ng kahirapan sa pananalapi ay hindi isang senyales na pinabayaan ka ng Diyos. Ito ay bahagi ng paglalakbay ng tao. Kahit na ang mga tapat na tao ay dumadaan sa mga lambak sa pananalapi kung minsan. Ang pagkakaiba ay hindi ka dumaan sa lambak na mag-isa. "You are with me" nagbabago ng lahat. Sa kadiliman sa pananalapi, kapag hindi mo alam kung paano mo babayaran ang mga bayarin, kapag ang mga pagkakataon ay tila natuyo, ang Diyos ay kasama mo. Ang kanyang presensya ay higit na totoo sa mga lambak kaysa sa mga tuktok ng bundok. Ang lambak ng anino ng kamatayan sa pananalapi ay din kung saan natututo ang maraming tao na tunay na magtiwala sa Diyos. Ito ay kapag wala ka ng sariling mga mapagkukunan na natututo kang umasa ng lubusan sa Kanya. Sa lambak na ang iyong pananampalataya ay lumalakas at natuklasan mo na ang Diyos ay higit na mapagkakatiwalaan kaysa sa iyong sariling mga kakayahan. Naaalala mo ba ang balo ng Sarepta na naghahanda ng kanyang huling pagkain nang dumating ang propetang si Elias? Ito ay tiyak na sa dulo ng kanyang mga mapagkukunan na ang himala ng patuloy na probisyon ay nagsimula. Ang lambak ay hindi ang kanyang huling hantungan. Ito ay isang daanan sa mas mataas na antas ng kapanahunan at malusog na pag-asa sa Diyos. Kung sa tingin mo ang salitang ito ay direktang nagsasalita sa iyong puso, mangyaring i-like ito ngayon. Makakatulong ito sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asang ito. At mag-subscribe sa channel dahil ang mga praktikal na turo sa pananampalataya at pananalapi ay ibinabahagi dito ng regular. Ngunit may pangako sa susunod na talata na naghahayag kung paano gagawin ng Diyos ang iyong pinakamahihirap na sandali sa mga patutuo ng kanyang katapatan. Naghanda ka ng isang mesa sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Ito ang isa sa mga pinakanakapagpapatibay na pangako tungkol sa kung paano pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi lang siya nangako na susuportahan ka ng pribado, nangako siya na pararangalan ka sa publiko kahit na sa harapan ng mga nag-alinlangan sa iyo. Ang isang handa na talahanayan ay kumakatawan sa kasapatan, dignidad at pagdiriwang. Hindi lang gusto ng Diyos na mabuhay ka sa pananalapi, nais niyang mamuhay ka ng may dignidad. Ang isang pastol na naghahanda ng mesa para sa kanyang mga tupa ay nagpapakita ng espesyal na pangangalaga, hindi lamang nagbibigay ng pinakamababa. Nangangahulugan, ito na kapag ibinalik ng Diyos ang iyong buhay pinansyal, ito ay magiging parangalan ka sa harap ng iba. Makikita ng mga maaring nag-alinlangan sa iyong mga pangarap. Upo muna sa iyong pananampalataya na tunay na nagmamalasakit ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi ito paghihiganti, ito ay isang testamento ng katapatan ng Diyos. Ang isang inihandang mesa ay nagpapakita rin na nais ng Diyos na tamasahin mo ang mga pagpapalang ibinibigay niya. Maraming mga Kristiyano ang nagkasala tungkol sa pagtatamasa ng kasaganaan, iniisip na ito ay makalaman. Ngunit nalulugod ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay may pasasalamat na tinatamasa ang mga bunga ng kanilang tapat na paggawa. Kasama sa mga kaaway na binanggit, hindi lamang ang mga tao, kundi
pati na rin ang mga pangyayari, mga hadlang at mga imposibilidad na humadlang sa iyong kaunlaran. Kapag ang Diyos ay naghanda ng isang mesa sa harapan ng mga kaaway na ito, ipinakikita niya na ang kanyang paglalaan ay mas dakila kaysa sa anumang pagsalungat, at ang mga sumusunod ay nagpapakita kung paano ang kaunlaran na ito ay hindi lamang pansamantala, ngunit maaring tumagal kapag batay sa tamang mga prinsipyo. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ang langis na pampahid sa Biblia ay kumakatawan sa empowerment, karunungan at banal na pagpapala. Kapag pinahiran ng Diyos ang iyong ulo ng karunungan sa pananalapi, binibigyan ka niya ng kapangyarihan hindi lamang upang makatanggap ng mga mapagkukunan, ngunit upang pamahalaan ang mga ito ng matalino at bukas palad. Ang pagpapahid sa iyong ulo ay nangangahulugan na ang iyong isip ay naantig ng banal na karunungan upang humawak ng pera, kabilang dito ang pag-unawa upang makilala ang magagandang pagkakataon, karunungan upang maiwasan ang mga problema sa pananalapi, at balanse upang maiwasan ang pagiging maramot o pabaya sa mga mapagkukunan. Ang tasang umaapaw ay isang larawan ng kasapatan na higit pa sa mga pangunahing pangangailangan. Hindi lamang nais ng Diyos na tugunan ang iyong mga pangangailangan, nais niyang magkaroon ka ng sapat upang mamuhay ng may dignidad at magagawa pa ring maging bukas palad sa iba. Ang nag-uumapaw na tasa ay nagpapala hindi lamang sa may hawak nito kundi sa lahat ng nasa paligid. Ngunit may mahalagang bagay tungkol sa pagpapahid na ito. Ito ay may kasamang responsibilidad. Kapag pinagpala ka ng Diyos sa pananalapi, ang pagpapalang iyon ay dapat umapaw sa iba. Hindi ka pinagpala para lamang sa iyong sariling kaginhawahan, pinalad kang maging isang pagpapala. Ang pagpapahid ay kumakatawan din sa banal na proteksyon sa iyong mga pasya sa pananalapi. Kapag hinanap mo ang Diyos sa panalangin bago gumawa ng mahahalagang desisyon sa pananalapi, pinapatnubayan niya ang iyong mga hakbang at pinoprotektahan ka mula sa mga mapaminsalang pagpili. Maraming tao ang nawala ng pera dahil gumagawa sila ng mga desisyon batay lamang sa emosyon. Ngunit ang pagpapahid ay nagbibigay sa iyo ng espiritual na kalinawan. Kung sa tingin mo ay nais ng Diyos na bigyan ka ng karunungan sa pananalapi, isulat sa mga komento, "Tumatanggap ako ng karunungan mula sa Diyos para sa aking pananalapi." Ang iyong pahayag ay nagpapahayag ng pusong naghahanap ng banal na patnubay sa halip na umasa lamang sa sariling pangunawa. Ang mga susunod na ibinunyag ay nagpapakita na ang pagpapalang ito ay hindi lamang para sa ngayon, ngunit umaabot sa buong buhay mo. Tiyak na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ito ay hindi isang hindi tiyak na pag-asa. Ito ay isang pahayag ng ganap na pagtitiwala. Ang salitang tiyak ay nag-aalis ng anumang pagdududa tungkol sa katapatan ng Diyos. At tandaan na ang kabutihan at awa ay sumunod sa iyo, hindi mo kailangang habulin sila. Kasama sa kabutihan ng Diyos ang kanyang praktikal na pagkabukas palad sa iyong buhay. Kapag sinamahan ka ng banal na kabutihan, lumilitaw ang mga pagkakataon sa trabaho nang hindi inaasahan, darating ang mga tamang tao sa iyong buhay sa tamang panahon at magbubukas ang mga pinto kahit na hindi mo sila kumakatok. Ang kabutihang sumusunod sa iyo ay nangangahulugan ng pabor na hindi mo makakamit ng mag-isa. Ang awa na sumusunod sa iyo ay banal na proteksyon mula sa mga kahihinatnan ng iyong mga nakaraang pagkakamali sa pananalapi. Lahat tayo ay nakagawa ng masasamang desisyon sa pananalapi. Ngunit ang awa ng Diyos ay maaaring ibalik ang nawala at matubos ang oras na nasayang. Binabago nito kahit ang iyong mga pagkakamali sa mga mahahalagang karanasan sa pag-aaral. May isang lalaki na nagngangalang Roberto mula sa Maynila na maraming taon na nahirapan sa tumataas na utang. Nakagawa siya ng padalos-dalos na mga desisyon sa pamumuhunan at nadama na hindi na siya makakabawi. Ngunit nang simulan ni Roberto ang pagkakapit ng mga simulain ng Awit 23, pagtitiwala sa Diyos bilang kanyang pastol, paghahanap ng karunungan para sa mga desisyon, pagpapanatili ng kapayapaan sa halip na kawalan ng pag-asa, unti-unting nagbago ang kanyang sitwasyon. Bumangon ang mga oportunidad sa trabaho,
Natutunan niyang pamahalaan ang pera ng matalino. Ang mga taong may utang sa kanya ay nagsimulang magbayad ng mga lumang utang at sa loob ng 3 taon, hindi lamang niya nabayaran ang lahat ng kanyang mga utang, kundi nakabili rin siya ng bahay para sa kanyang pamilya. Tunay na sumunod sa kanya ang kabutihan at awa habang natutong magtiwala sa pangangalaga ng Diyos. Ngunit may isang pangwakas na pangako na walang hanggan na nagtatak sa iyong seguridad sa pangangalaga ng Diyos. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang huling pangakong ito ay nagsasalita hindi lamang tungkol sa kawalang hanggan, kundi tungkol sa pamumuhay sa palagiang presensya ng Diyos dito sa lupa. Kapag ikaw ay tumira sa bahay ng Panginoon, ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang pagtatakip, proteksyon at pang-araw-araw na probisyon. Ang paninirahan sa bahay ng Panginoon ay nangangahulugan na ang iyong buhay pinansyal ay nakabatay sa mga walang hanggang alituntunin, hindi sa pansamantalang mga estratehiya ng mundo. Kapag ang iyong kaunlaran ay nakaugat sa mga prinsipyo ng Diyos, ito ay hindi nakasalalay lamang sa ekonomiya ng bansa o panlabas na mga pangyayari. Ang iyong tunay na pinagmumulan ng seguridad ay ang Diyos mismo. Ang bahay ng Panginoon ay isa ring lugar ng pagsamba at pasasalamat kapag nabubuhay ka sa patuloy na pagkilala na ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Nagkakaroon ka ng pusong nagpapasalamat na umaakit ng higit pang mga pagpapala. Ang pasasalamat ay sumisira sa kakapusan na pag-iisip at nagkakaroon ng tunay na kasiyahan. Para sa mahabang araw ay nangangahulugan na ang katiwasayan na ito sa pangangalaga ng Diyos ay hindi pansamantala. Ito ay isang pamana na maaaring tumagal sa mga henerasyon habang tinuturuan mo ang iyong mga anak na magtiwala sa Diyos bilang kanilang tagapagbigay. Itinuturo ng Kawikaan 13:22 na ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Ito ay hindi lamang isang pamana ng pera, ngunit ng pananampalataya, pagkatao at karunungan upang mamuhay sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Kapag naninirahan ka sa bahay ng Panginoon, natututo rin ang iyong mga anak na magtiwala sa Kanya, na lumilikha ng pamana ng pananampalataya na mas mahalaga kaysa material na kayamanan. Kung gusto mong itatag ang pamana ng pagtitiwala sa Diyos para sa iyong pamilya, isulat sa mga komento. Nagtatatag ako ng pamana ng pananampalataya para sa aking pamilya. Ang iyong pahayag ay nagsasaad ng pangako na ipamuhay ang mga alituntuning iyong natututuhan. Ngunit ngayon, kailangan mong maunawaan kung paano praktikal na ilapat ang mga prinsipyong ito mula sa awit 23 sa iyong pang-araw-araw na buhay pinansyal. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam sa awit 23 at pamumuhay ng mga simulain nito ay nasa praktikal na aplikasyon. Kapag sinabi mong, "Ang Panginoon ang aking pastol," pinipili mong magtiwala sa Kanya bilang iyong pangunahing pinagmumulan ng seguridad, hindi lamang ang iyong sariling mga kakayahan o mapagkukunan. Hindi ito nangangahulugan na huminto ka sa pagtatrabaho, ngunit sa halip ay nagtatrabaho ka ng may kumpiyansa sa halip na pagkabalisa. Kapag nag-apply ka ng berdeng pastulan at tahimik na tubig, hinahanap mo ang panloob na kapayapaan kahit nasa gitna ng mga hamon sa pananalapi. Sa halip na gumawa ng mga desperado na desisyon kapag dumating ang isang krisis, hanapin mo muna ang kapayapaan sa panalangin at pagkatapos ay kumilos ng matalino. Ang mga pagpapasya na ginawa ng matahimik na tubig ay palaging mas mahusay kaysa sa mga desisyon na ginawa sa desperasyon. Ang prinsipyo ng mga landas ng katuwiran ay nangangahulugan ng pagpili sa paghawak ng pera ng may integridad, kahit na ito ay tila pinakamahirap sa ngayon. Kabilang dito ang pagiging tapat sa negosyo, tapat sa mga pinansyal na pangako, bukas palad sa mga nangangailangan, at matalino sa pamumuhunan. Kapag humarap ka sa pinansyal na lambak ng anino ng kamatayan, sa halip na magpanik, naaalala mo na ang Diyos ay kasama mo. Hinahanap mo ang Kanyang patnubay, pinananatili ang iyong integridad, at nagtitiwala na ito rin ay isang daanan, hindi isang huling hantungan. Ang pagkaunawa sa awit 23 ay binabago na ang buhay ng mga tao na nagpatupad ng mga prinsipyong ito. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nahaharap sa mga hamon sa pananalapi.
at nangangailangan ng pag-asa na ito batay sa salita ng Diyos. Kapag nagbabahagi ka ng pag-asa, nagiging channel ka ng pagpapala. Ngayon, sama-sama tayong manalangin sa paggamit ng mga prinsipyong ito sa iyong praktikal na buhay pinansyal. Sama-sama tayong manalangin ngayon na inilalapat ang mga prinsipyo ng awit 103 sa iyong buhay pinansyal. Mahal na Ama, kinikilala ko na ikaw ang aking tapat na pastol. Nagtitiwala ako na alam mo ang lahat ng aking pangangailangan, kabilang ang aking mga pangangailangan sa pananalapi. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin tungkol sa pera at pinili kong magpahinga sa katiyakan ng iyong pangangalaga. Panginoon, patnubayan mo ako sa berdeng pastulan ng matalinong mga pagkakataon at ang matahimik na tubig ng panloob na kapayapaan. Naway hindi ako gumawa ng mga desisyon sa pananalapi batay sa takot o desperasyon, ngunit naway lagi akong humingi ng kapayapaan sa iyo bago ako kumilos. Ibalik ang aking kaluluwa mula sa lahat ng nakaraang mga sugat sa pananalapi. Pagalingin mo ako sa paglilimita sa mga paniniwala tungkol sa pera at turuan akong mag-isip ayon sa iyong kasaganaan, hindi kakapusan ng tao. Patnubayan mo ako sa mga landas ng katuwiran sa lahat ng aking mga desisyon sa pananalapi. Kapag dumaan ako sa lambak ng kahirapan sa pananalapi, naway maalala ko na ikaw ay kasama ko. Naway hindi ako matakot, ngunit magtiwala na kahit ang mga sitwasyong ito ay gagamitin mo para sa aking paglaki at upang ipakita ang iyong katapatan. Maghanda ng isang talahanayan ng probisyon sa aking buhay sa paraang nagpaparangal sa iyong pangalan. Pahiran mo ng karunungan ang aking isipan upang pangasiwaan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Umapaw nawa ang aking saro upang ako ay maging mapagbigay sa iba. Naway sundin ako ng iyong kabutihan at awa sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Pinoprotektahan ako nito mula sa mahihirap na desisyon sa pananalapi at nagbubukas ng mga pintuan ng patas at maunlad na mga pagkakataon. Manahanawa ako sa iyong bahay ng maraming araw na laging nabubuhay sa ilalim ng iyong pangangalaga at probisyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin at iginagalang ang iyong pagtitiwala sa sandaling ito. Ipinagkatiwala mo lang ang iyong pananalapi sa pangangalaga ng pinakamatapat na pastol na mayroon. Ang desisyong ito na magtiwala sa Diyos sa halip na mamuhay sa pagkabalisa ay nagtatanim ng mga binhi ng kapayapaan at karunungan na magbubunga ng praktikal na bunga sa iyong buhay. Hindi na ikaw ang taong nagsimulang manood ng video na ito. Ang iyong pangunawa sa pangangalaga ng pastoral ng Diyos ay nabago. Ang iyong pananaw sa kahirapan sa pananalapi ay nabago. Maaari mo na ngayong harapin ang mga hamon ng may kapayapaan sa halip na panik. Alam mong hindi ka nag-iisa. Ang awit 23 ay hindi isang magic formula para sa instant na kayamanan. Ngunit ito ay isang mapagkukunan ng kapayapaan at karunungan na maaaring baguhin ang iyong pinansyal na paglalakbay. Kapag nakatira ka sa ilalim ng pangangalaga ng pastol, mayroon kang seguridad na higit pa sa mga pansamantalang pangyayari. Ngayon ay maaari kang magtrabaho ng may kumpiyansa sa halip na pagkabalisa. Maaari kang gumawa ng mahinahon na mga desisyon sa halip na desperasyon. Maaari kang maging bukas palad kahit na limitado ang mga mapagkukunan. Alam mong mayroon kang pastol na nagmamalasakit sa iyo. Isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa pangangalaga ng aking pastor para sa aking pananalapi. Ang bawat pahayag ay nagpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya at ipinagdiriwang ang pagtitiwala na nabubuo natin sa katapatan ng Diyos. Ito ay isang puwang kung saan ang salita ng Diyos ay itinuro sa praktikal na paraan na maaaring magamit sa pang-araw-araw na buhay. Iwanan ang iyong like bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa kapayapaang dulot ng salitang ito sa iyong puso at mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mga aral na nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nagdudulot ng karunungan sa iyong buhay pinansyal. Ang iyong paglalakbay ng pagtitiwala sa pastoral na pangangalaga ng Diyos ay nagsisimula pa lamang. Ipagpatuloy ang paglalapat ng mga alituntuning ito araw-araw. Patuloy na hanapin ang kanyang presensya sa iyong mga desisyon.
patuloy na magpahinga sa katiyakan na alam niya ang iyong mga pangangailangan at may pinakamagandang plano para sa iyong buhay. Ngunit ang matutuklasan mo sa susunod na video ay ganap na magbabago sa iyong pangunawa kung paano pinarami ng Diyos ang mga mapagkukunan sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Mayroong isang biblikal na prinsipyo tungkol sa paghahasik at pag-aani nakakaunti ang mga Kristiyano na nalalapat ng tama, at kapag natutunan mo ito, makikita mo kung gaano ang maliliit na binhi ng pananampalataya ay maaaring magbunga ng masaganang ani. Huwag palampasin ang paghahayag na ito na maaaring ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay tungo sa may layuning kaunlaran. Mag-click sa video ngayon, kabilang sa pangangalaga ng pastor sa iyo ang pagtuturo sa iyo kung paano pamahalaan at paramihin ang mga mapagkukunang ibinibigay niya sa iyo. Naway patuloy kang patnubayan ng Diyos ng lahat ng kaaliwan, ang iyong tapat na pastol sa mga landas ng karunungan at balanseng kasaganaan. Naway maranasan mo ang kapayapaan ng pagkaalam na ikaw ay inaalagaan ng pinakamahusay na pastol sa sansinukob. Sa pangalan ni Jesus, naway pagpalain ang iyong buhay ng kapayapaan, ang pag-iisip na nagmumula sa ganap na pagtitiwala sa makaama na pangangalaga ng Diyos. Amen.